Kumusta mga kasaliksik? Kahit na pinagtawanan ng mga bahay na ito dahil sa kakaiba nilang panlabas na itsura, ay nagulat naman ng lahat nang makita nila ang loob ng mga ito. Kaya mula sa bahay na gawa lamang sa salamin hanggang sa tirahan na hindi mo gugustuhin gawing tirahan, ay ito ang 10 nakakagulat na mga bahay sa buong mundo. Kaya't kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Transparent House. Kung tinuturing nating pribadong mga lugar ang ating mga bahay kung saan pwede nating ipakita kung sino ang totoong tayo, ay mukhang iba ang ginawang plano ng isang bahay na ito na matatagpuan sa syudad ng Tokyo sa bansang Japan. Dahil gawa ang pader ng buong bahay sa salamin, kaya't kitang-kita ang lahat ng gagawin mo sa loob mula sa labas. Kahit na hindi gugustuhin gawing tirahan ng transparent na bahay na ito ng marami sa atin, ay mayroon naman itong mga advantages kung saan hindi lang sobrang original at unique ang disenyo at pagkakagawa ng bahay na ito. Dahil mas magiging mababa ang iyong babayaran ng kuryente sa kadahilan ng hindi mo nakakailanganin pang gumamit ng ilaw sa umaga, dulot na sapat na ang sinig ng araw para mapaliwanag ang buong bahay. At dahil puro bintana lamang ang bahay ay madali lang itong mapapasok ng hangin kahit posibleng hindi mo na rin buksan ng electric fan sa loob. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 9, Luke Hill. Dapat talagang tularan ng maraming kabataan sa atin ang isang binatilyong nagngangalang Luke Hill sa estado ng Iowa sa bansang US kung saan kaysa manood ng TV o kaya't maglaro, inapagdesisyonan ni Luke na gumawa at magtayo ng kanyang sariling bahay sa kanilang bakuran kung saan inabot siya ng 1 buong taon upang mabuo ang maliit na bahay na ito. Kahit na pinagtawanan ng maraming tao ang bahay ni Luke dahil sa liit nito, ay nagulat naman sila nang matuklasan nila na kahit sobrang liit at limitado ang espasyo sa loob ng bahay, ay kompleto naman ang mga kagamitan nito kung saan mayroon itong telebisyon, refrigerator at may mesa pa kung saan pwedeng kumain ng mga tao. Talagang naging popular ang bahay na ginawa ni Luke sa kanyang mga kapitbahay, kaya't iniidolo na siya ng mga kabataan na kasing edaran niya lamang at ginagawa na rin siyang mabuting ehemplo ng mga tao para gayahin ng kanilang mga anak. Number 8 is Skateboard House. Kung mahilig kang mag-skateboard ay tiyak na gugustuhin mong manirahan sa kakaibang bahay na ito kung saan nakadesenyo ang buong struktura para pag-skateboardan. Matatagpuan sa syudad ng Malibu sa California ang kakaiba at maangas na bahay na ito na kung tawagin ay Pass House kung saan may mga ramp ang pader na ito kaya't pwedeng gumawa ng tricks habang nililibot ang buong bahay. Sa kasalukuyan ay binubuo pa lamang at patuloy na pinapalaki ang proyekto na ito kaya't hindi pa ito pwedeng ibenta sa mga nagtatangkang bumili ng bahay. Pero nakakasiguro naman ako na lahat ng mga pro skater o kaya't mga mahihilig mag-skate ay tiyak na papangarapin at magpapatayo ng ganitong uri ng bahay. Number 7, bahay na gawa sa lata. Nang mapagdesisyon na ni John Milkovich ang kakaibang proyekto na ito noong 1968, ay talaga namang madami ang nagulat matapos nilang makita ang kanyang ginawa kung saan ang kanyang buong bahay ay tila ba gawa sa mga lata. Kahit matagal nang namayapa si John, ay patuloy pa rin kinamamanghaan ng mga residente at mga turista ang kakaibang bahay na ito sa Texas dahil na rin sa tinuturing na itong isa sa napakalaking sining. Kahit ang bahay rin na ito ang isa sa pinakapopular na atraksyon sa lugar. Sa kasalukuyan ay maaaring bisitahin ng bahay na gawa sa lata kung saan sinasabing lagpas 50,000 lata ang ginamit para makompleto ang nakamamanghang proyekto na ito. Number 6, buhay itlog. Alam ba ninyo na mayroong kakaiba at sobrang tipid na bahay sa syudad ng Beijing, China kung saan hindi ka lang makakatipid sa renta ng bahay pero makakatulong ka rin sa kalikasan? Ito ay ang egg house na binuo gamit lamang ang humigit kumulang $1,000 kung saan meron itong lamesa. Ito ay ang egg house na binuo gamit lamang ang humigit kumulang $1,000 o 50,000 pesos kung saan mayroon na itong lamesa at kama sa loob.
habang ang labas naman ito ay binalutan ng mga bugs na pwedeng pagtaniman ng mga damo na makatutulong para hindi maging sobrang init ang loob ng bahay, at meron din itong solar panel para magkaroon ng kuryente. Kaya't hindi lang environmentalist ang bahay dahil sobra ka ding makakatipid ng renta at kuryente. Kung ito ang gagawin mong tirahan, talaga namang perpekto na ang egg house para gawing pahingaan o kaya tambayan, dahil pwede ding maglagay dito ng mga kagamitan na maaari mong gamitin sa araw-araw mong pangangailangan. Number 5, Goose Creek Tower. Tiyak nakakalain ng marami sa inyo na peke o kaya ginamit na props lamang sa isang pelikula ang bahay na ito sa bansang Amerika dahil sa itsura nito na mistulang parang nanggaling sa mga kwentong pambata. Ngunit totoo ang kakaibang bahay na ito na pagmamay-ari ni Philip Widner, kung saan ang tinatangka niyang 2 palapag ay naging 14 hanggang 17 palapag na ayon kay Philip ay nagmula sa kanyang pagiging malikhain kasama na ang pagiging engineer niya. 2 dekadang binuo ni Philip ang Goose Creek Tower. Ngunit dahil na rin ito sa pagiging busy niya sa kanyang trabaho kung saan kung nag-focus lang siya sa paggawa nito ay mas mapapabilis ang pagbuo niya sa bahay. Pero kahit na nakamamanghang tignan at malaman ang kwento ng napakataas na bahay na ito, ay sa kasalukuyan ay hindi na pinapayagan ng publiko na bumisita dito. Ngunit kahit na hindi pwedeng tignan sa malapitan ng bahay, ay posible pa rin naman itong matanaw kahit pa sa malayo. Number 4, baliktad na bahay. Talaga namang mahihilo ang kahit na sino sa atin kung papasok tayo sa bahay na ito na tila ba nakabaliktad, dahil hindi lang ang labas ng bahay ang parang nakaikot, kundi pati na ang mga kagamitan sa loob nito. Matatagpuan ang nakabaliktad na bahay na ito sa Transeheide sa bansang Germany na naging dahilan na kung bakit napakadaming turista ang bumibisita dito. Simula nang ipatayo ito taong 2008, at kung papasok ka sa bahay at tatangkaing libutin ito ay siguraduhin hindi ka sobrang busog dahil posibleng maisuka mo lamang lahat ng kinain mo dahil sa sobrang pagkalito at pagkahilo matapos mong makita ang loob ng bahay, dahil hindi mo talaga malalaman kung nasaan ang taas o ang baba dahil sa disenyo ng bahay. Kaya't kung gugustuhin bisitahin ng nakakalito at nakatutuwang bahay na ito ay siguraduhin mag-ensayo muna kayo bilang si Spider-Man dahil tiyak na mararanasan ninyo ang nararanasan niya sa pagpasok dito. Number 3, Carrot House. Kakayanin mo bang tumira sa masikip na lugar? Kung hindi ay baka magbago ang iyong desisyon matapos mong makita ang Carrot House sa bansang Poland na tinaguri ang pinakamasikip na bahay sa buong mundo, kung saan mayroon lamang itong lapad na humigit kumulang 1 metro. Ngunit hindi mo dapat isiping sobrang sikip ng bahay dahil mapagkakasya sa bawat silid nito ang mga kinakailangang kagamitan sa isang bahay, kagaya na lamang ng mga palikuran, kwarto at kusina na mayroon na ring mga kompletong kagamitan. Talaga namang makatutulong ang ganitong uri ng bahay para makatipid tayo ng limitadong espasyo ng ating planeta, lalo na't patuloy na lumulobo ang ating populasyon, at makatutulong din ang sobrang sikip na Carrot House para mas makatipid sa renta dahil tiyak na mas mababa ang kakailanganing bayaran para sa bahay na ito kumpara sa iba. Number 2, Flintstones House. Kung napanood mo na ang cartoon na pinamagandang The Flintstones ay siguradong magiging pamilyar sa iyo ang bahay na ito na gawa sa bato, kung saan nakakalain mong bumalik ka sa sinaunang panahon at ang naninirahan dito ay isang caveman. Kagaya ng skateboard house, matatagpuan din sa siyudad ng Malibu sa California ang Flintstones House na magmula sa disenyo sa labas hanggang sa loob ay talaga namang makikita mo na gawa sa bato ang buong bahay. At makikita din ang mga sculpture ng mga dinosaur sa bakuran ng bahay. Ngunit hindi talaga sa Flintstones nakabase ang bahay na ito, kundi sa Blue Mosque sa siyudad ng Istanbul sa bansang Turkey. Ngunit kahit na hindi binatay sa cartoon ng bahay, ay talaga namang hindi pa rin may pagkakaila ang sobrang pagkakahalin tulad nila sa isa't isa. Number 1, bahay na kubeta. Nakakasigurado ako magdadalawang isip kayong manirahan sa bahay na ito sa South Korea dahil sa kakaibang itsura na ito na idinisenyo para magmukhang inodoro. Dahil sa maniwala kayo sa hindi ay popular ang tae sa mga tao ng South Korea kung saan iniisip nila na simbolo ng swerte ang mga ito, at dahil ang dumi ay nagiging pataba sa lupa ay talaga namang hindi ito nagiging kadiri sa kanila.
Kahit na siguradong hindi ito magiging maaliwalas para sa atin, ay nakikita ito ng mga residente ng bansa bilang bahay na napupuno ng swerte. Bilang isang inodoro dahil makikita din sa palibot nito ang ilang mga skulptura at iba pang mga sining na nagpapakita ng pagtayo ng mga tao na talaga namang nagbibigay linaw kung paano nire-respeto ng mga residente ang tae. Dating naging tirahan ng mayor ng syudad ng Suwon ng bahay na ito dahil na rin sa ipinanganak siya sa isang kubeta kaya't gusto niya rin mabuhay sa loob nito. Ngunit sa kasalukuyan ay ginagamit na ang malaking gusali na ito para maging museo para sa mga dumi ng tao na kahit pa pinandidirihan ng marami sa atin ay tinuturing pa ring blessing at yaman ng iba. At yan ang bumabawa para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming kakaibang bagay sa ating daigdig na kung sa malayuan ay hindi natin maiintindihan ng disenyo. Kaya para sa'yo, alin sa mga bahay na ito ang gumulat at nagpatawa sa'yo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.